Habang nagpapatuloy ang bansa ng China sa pagnanais at lantaran nitong pagtatangka na kolonihin ang mga pinagtatalo ng isla sa bahagi ng East at South China o ng West Philippine Sea, ay patuloy din naman ang bansang Amerika sa pagpapakita nito ng kanilang lakas pangmilitar na hindi din naman lingid sa karamihan na isa nga itong paraan ng nangungunang nasyon para din hadlangan ang ekspansyonistang hangarin ng panig ng Beijing. Mula pa man noon, ilang taon na ang nakalilipas ay nananatili na ngang kritikal ang nasabing mga sitwasyon. Ngunit ang pandaigdigang alitan na wari mas umiinit ngayon sa bahagi ng Indo-Pasipiko ay lalo ngang mas naging kapuna-puna nang sumapit ang panahon ng Tag-Araw noong taong 2016 na kung kailan ay sa nasambit na petsa ay naglunsad nga dito ng kakaibang aktibidad ang hukbong panghimpapawid ng US na kung iisipin kasi ay hindi pa nga nila nagagawa kahit na kailanman. At ang naturang kakaibang hakbangin na sinasabi ay ang pagdideploy nito ng sabay-sabay sa kanilang mga pinaka-influential at maituturing na tatlong uri ng kanilang mga iconic na bomber aircraft upang ito nga ay paliparin para sa iisang pakay na misyon. Makikita pa sa isang pambihirang footage kung paano nga animoy sabay-sabay na pinakawalan ng Air Force Global Strike Command ang kanilang tatlong strategic bomber na siya din kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan. At naganap nga ito habang nasa kasagsagan pa naman ng panahon ng isang impluwensyal na pag-uuri. Ang Boeing B-52 Stratofortress kasama na ang Rockwell B-1 Lancer at ang nag-iisa at ang katangi-tanging Northrop Grumman B-2 Spirit ay ang siya nga ngayong pinaka-inaasahang bomber aircraft ng US Forces. Kung ikukumpara sa mga tactical bombers ay ang nasambit ngang tatlong specialized warplane ay sadya talagang idinisenyo para pasukin ang pinakasentrong teritoryo ng kanilang mga kalaban at nang sa gayon ay makapaghatid o makapagbagsak sila dito ng napakalaking volume ng payload na siya namang maaaring ikabawas o lubos na ikapilay ng naturang nasyon pagdating sa kakayanan ng pakikipagdigmaan. At syempre, kasama na sa ilang mga nakakatakot na armas na maaaring ikarga o dalhin ng mga bomber aircraft ay ang ilang uri ng bomba na may kinalaman sa mga sandatang nuklear. Pero kaugnay sa kasalukuyang mas umiinit na tensyon sa Indo-Pacific ay ang nasabing pagpapakawala ng US sa kanilang tatlong iconic warplanes para sa iisang misyon ay higit pa ngang maituturing para sa isang revolusyonaryong pagsusumikap, kundi ang isinagawa din ngang mga pagkilos na ito ng Amerika ay isa din talagang malinaw na mensahe para pa rin sa bansa ng China. Bagamat taong 2016 pa na-captured ang naturang pangyayari, ay lubha din naman talagang pumukaw sa atensyon ng mga analista ang kakaibang image sapagkat tulad ng tinura natin kanina, ay unang beses o first time nga na naglunsad ang Amerika ng ganitong klase na mga pagkilos. Kasabay din sa nabanggit na kaganapan ay ang unang pagdadaos para sa isang coordinated mission ng US Pacific Command Area of Operation na mula nga sa Anderson Air Force Base na nasa isla ng Guam ay sama-sama ding nag-conduct ng flyover at mga simultaneous operation ang tatlong bomber sa bahagi naman ng South China Sea, gayon din sa lokasyon ng Northeast Asia. Ang tatlong mga warplanes na ating nasambit ay masasabi ngang kumakatawan sa magkakaibang panahon ng teknolohiya at doktrina ng mga US bomber. Subalit sa kabila nga ng napakarami ng dekadang dumaan ay mapapansing ang tatlong mga aircraft ay nananatili pa ding nasa serbisyo para sa puwersa ng mga Amerikano sapagkat maging sa kasalukuyang panahon ay patuloy pa din namang nagpo-provide ang mga ito ng mga partikular na benepisyo at mga advantages para sa ilang malawakang operasyong militar na isinasagawa ng US Forces.
Ang Boeing B-52 Stratofortress ay ang siyang naging successor ng nooy B-29 Super Fortress na siya namang kauna-unahang nuclear-age strategic bomber, at matatandaang ito rin ang aircraft na ginamit noon ng US para i-deliver ang bomba atomika na ibinagsak sa lokasyon ng Hiroshima at Nagasaki sa panahon ng nalalapit noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At nang magwakas ang masalimuot na World War II, ay dito na nga i-develop ang mga B-52 Stratofortress at eksklusibo nga itong idinisenyo bilang isang long-range bomber na may kapabilidad ngang makapagdala ng nuclear weapon sa pinakasentro ng Moscow kung sakaling ang mas lumiyab noon at mas tumaas ang tensyon ng Cold War. Sa nasabing era ay ang mga B-52 ang siyang naging emblem ng US pagdating sa nuclear deterrence policy, sapagkat ito din ang aircraft na ginagamit noon sa pagpapatrolya sa bahagi ng Europe at USSR border, na ang layon din kasi ay hindi nga lang ma-deter ang anumang maaaring pag-ataking nuklear na isasagawa ng Soviet laban sa Europa, kundi sa pamamagitan din ng pagpapatrolya doon ng mga B-52 ay tiyak ng mabilis na epektibong makakapag-retaliate o agad na makakaganti ng mas matindi ang Amerika, halimbawang maglunsad ng di inaasahang bagay ang panig ng USSR. Sa ngayon ay ang mga B-52 ang pinakamatandang bomber sa arsenal ng Estados Unidos, at bagamat 70 years na itong naglilingkod sa naturang hukbo, at bagamat wala din nga itong teknolohiyang stealth na tulad ng mga mas nahuling US bomber, ay nananatili pa rin naman itong kapaki-pakinabang, lalo pat sa pagka-dissolve ng Soviet Union ay maaari pa rin gamitin ang mga Stratofortress bilang isang conventional at low altitude bomber. Sa nooy paglaganap ng mga advanced radar network at ilang mga mas makabagong surface-to-air defense sa teritoryo ng Soviet, ay dito na nga mas bumaba ang kapabilidad ng mga naunang B-52 upang gumanap sa mga high-altitude mission. Kung kaya't dahil sa panibagong pangangailangang ito ng pwersa ng Estados Unidos at sa kung nais nga nilang mapasok ang Kapitolyo ng iba pang mga nuclear-powered countries, ay dapat talagang makabuo sila ng isang new generation strategic bomber na may kakayanan ngang iwasan ang mga depensang armas ng kanilang kalaban. At ilan nga sa mga nakitang lohikong solusyon noon ng mga eksperto ng Amerika ay upang makabuo ng nais nila na isang long-range deep penetration bomber ay kailangang doble sa speed of sound ang magagawang bilis ng mabubuo nilang bagong aircraft, nang sa gayon ay hindi nga ito ma-intercept ng missile defense at ilang warjet ng kanilang kaalitang nasyon. Bukod pa sa nauna ay simple lang din ang ideya ng konsepto, at ito ay ang makapag-develop sila ng isang platform na pinagsama ang Mach 2 speed na abilidad ng kanilang B-58 Hustler, gayon din ang range at malakihang payload capacity na kakayanan naman ng isang B-52 Stratofortress. At pag nagawa na nga nila iyon ay saka na rin nila sabay o parehong ididispatcha ang dalawang naunang nasambit na mga aircraft. Matapos mailatag ang plano ay inumpisa na ngang magbuo ng US ng kanilang magiging bagong bomber. Una na rito ay ang supersonic na XB-70 Valkyrie, at ang ikalawa naman ay ito na ngang Rockwell B-1 Lancer o ang tinatawag din bilang ang The Bone. Sa dalawang i-develop ay matatandaang hindi na ipagpatuloy ang proyekto na nakalaan para sa XB-70 Valkyrie dahil na rin sa cost-related issue at ilan pang mga usapin ukol dito. Samantalang ang B-1 Lancer naman, sa kabila ng ilan ding pinagdaanang hadlang, ukol pa rin sa pinansyal at sa nooy pagsisimula na rin ng US na buuhin ang kanilang stealth bomber na B-2 Spirit, ay nagawa pa rin naman itong ituloy, at kung kaya't hanggang sa ngayon ay isa din siya sa naging pinakamahalagang strategic bomber ng US kahit na nga hanggang sa kasalukuyan nating panahon.
Kung sa pagbuo ng B-1 Lancer ay mas nag-focus ang Amerika sa magiging kakayanang bilis nito upang iwasan ang mga depensang armas ng kanilang kalaban, pagdating naman sa Northrop Grumman B-2 Spirit ay lubha talagang magkaiba ang mga naging lohiko. Sa nasabi kasing mga aircraft ay gumamit na dito ang mga kano ng nooy kadedevelop pa lamang na tinatawag ng stealth technology na siyang ang dahilan para naman halos maging invisible na ang mga B-2 Spirit pagdating sa radar system ng kanilang mga kaalitang panig. Lubhang mas mahusay talaga at napakahalaga ng teknolohiya ng stealth para sa Estados Unidos. Lalo pat noong dekada 80 ay nagsimula na ring mag-develop ang Soviet ng mas mabibilis na air defense at mga interceptor fighter jet na kaya din ngang hadlangan ang kahit pa mga supersonic warplane na meron noon ang US Air Force. Pero dahil sa pagdating ng stealth technology ay nagkaroon na nga ng kalutasan ang ilang problema ng Amerika, lalo na kaugnay sa kailangang abilidad ng kanilang mga strategic bomber. Kahit nga kasi ano pang bilis ng mga pandepensa ng USSR ay wala naman itong kakayanan para nga tirahin ang mga kalabang hindi na-detect o yung mga bagay na hindi nakikita mula sa kanilang radar system. Dahil sa nasabing espesyal na level ng mga teknolohiya, kasama na ang unique na hugis at electromagnetic absorbing materials na nakalakip sa kabuuan ng B-2 Spirit, kung kaya't magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin talagang maipantatapat na katulad na bomber ang kahit na ang ilang mga itinuturing na superpower countries ngayon dito sa ating mundo. Oo nga't sa kasalukuyan, bagamat may idine-develop din ng Russia na kanilang Pakda bomber at gayon din ang China ukol naman sa kanilang Xi'an H-20 strategic warplane, ay matatandaan namang mas nauna na ring naglabas ang US ng kanilang pinakabago at mas advanced na B-21 Raider na inaasahan namang siyang papalit sa ngayoy mga aktibo pa rin at itinuturing sa kasalukuyan na siyang ang pinakamahusay at pinakamalakas na mga bomber sa kasaysayan ng sangkatauhan.